ating sarili sa ibang tao. Amen. But tetelestai, ganap na, tapos na, bayad na. And Jesus paid it all for us. Okay? At ang kagandahan po nito is dahil bayad na po yan, meron po tayong bagong buhay na tinanggap mula po sa ating Panginoon. Again, ang tetelestai po ay galing po sa root word na telio, nang ibig sabihin po ay tapusin. Next slide. Tuparin, kumpletuhin o isakatuparan. So when we say tetelestai, okay, it means what? Completed. It means done or it's fully paid. Yun ang ibig niyang sabihin. Now, kung i-grammar check po natin ng tetelestai, okay, it's in perfect tense. Okay, yung Greek na gamit po niya, it's in perfect tense, meaning it is completed action in the past with continuing results until today. Yun po ang ibig niyang sabihin. So, nung sinabi ng Panginoong Jesus yung tetelestai, hindi niya sinabing natapos na ngayon o baka bukas hindi na matatapos. Pero dahil nasa perfect tense po siya, ibig sabihin yan, tapos na noon at tapos pa rin hanggang ngayon. Okay, it's continuous, yun ang ibig niyang sabihin. So, pagka sinabi nating tetelestai in perfect tense, hindi po nawala ang bisa, hindi naubos yung epekto niya, at hindi mo siya kailangang ulitin kasi tetelestai. Once and for all, it is finished forever. And nung panahon po ni Jesus Christ, ginagamit ng tetelestai, una, sa utang. Okay? Kapag bayad na ang utang, lalagyan ng stamp, tetelestai, paid in full. Yan. So, ibig sabihin, wala ka nang babayaran kahit piso. Ginagamit din sa sakripisyo. Kapag yung alay ay perfect, okay, at tinanggap ng priest, sasabihin niya, tetelestai, meaning sapat, okay, yung sakripisyo. Ginagamit din daw sa trabaho. Kapag tapos na yung gawain, sasabihin, tetelestai. Pagka sinabing tetelestai sa trabaho, kompleto na, wala nang kulang. Okay? So when we say tetelestai, ang kasalanan mo, binayaran na. Ang kaligtasan mo, kompleto na. Ang gawa ni Kristo, wala nang kailangang idagdag. Okay? When we say tetelestai, next slide, ganap na. Say amen. Alright, amen. Alright, and so, the title of our topic for today is The Power of Sin is Broken. Okay? Ang ganda po na pag-uusapan natin ngayon kasi mas maintindihan natin na yung kapangyarihan po ng kasalanan po sa buhay natin ay tapos na. Amen? Okay, now, let's read in Romans 6 verse 6 to 7. Yan. Sabi po dito, sabay-sabay po nating basahin, ang dati nating pagkatao ay ipinako na sa krus kasama niya, upang ang katawang makasalanan ay mawalan ng kapangyarihan at upang tayo hindi na maglingkod pa sa kasalanan dahil ang namatay na ay napalaya na sa kasalanan. Okay. Romans 6 to 7. Again, babasahin ko po. Sundan niyo po sa mata. Ang dati nating pagkatao ay ipinako na sa krus kasama niya, ni Kristo, upang ang katawang makasalanan ay mawalan ng kapangyarihan at upang tayo hindi na maglingkod pa sa kasalanan dahil ang namatay na ay napalaya na sa kasalanan. Ito pong verse na to, hihimayin natin yan ngayong umaga. Pag-aralan po natin siya. This is written by Apostle Paul at ang sulat pong yan ay sinulat po niya sa Roma, sa taga-Roma. At ang layunin niya, ang goal po ni Pablo niyan is ipaliwanag yung gospel ng malinaw. If you will read Book of Romans, sobra po niyang sobrang ganda ng sulat po ni Pablo doon. At talagang pang-apologetic po ang librong yan. Kasi ikinokorek po ni Pablo yung maling paniniwala. At ipinakita po nung libro kung paano po mabuhay ng tunay na ligtas. Amen? Now, tingnan lang po natin yung flow ng argument bago po yung chapter 6. Sa Romans 1 to 3, binanggit po ni Pablo doon, Romans 3:23, right? Naalala po ninyo. Lahat makasalanan sinabi niya. Doon sa first 3 chapters, ang sinasabi po ni Pablo, walang matuwid.
Wala kahit isa. Yan ang sabi niya, yan ang argument niya. Pagdating ng chapter 4 and 5, ang sabi ni Pablo now this time, ang kaligtasan daw ay sa pamamagitan ng biyaya. Sabi niya grace. Okay? Sa chapter 4 and 5, he now said that what? Hindi tayo naligtas ng mabuti nating gawa. It is not through works that we are saved. No. But it is by faith in Jesus Christ. So dahil kay Kristo, tayo ay na-justify. Tayo po ay pinawalang sala. Now look at this. Romans 1 and 3, sabi ni Pablo, walang matuwid kahit isa. Romans 4 and 5, sabi ni Pablo, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya dahil kay Kristo. Now, pagdating ng Romans 6, nagkaroon po ng issue. Sabi niyo issue. Dahil sabi ni Pablo, grace ang kaligtasan. Sabi ni Paul, grace ang maligtas tayo. Biyaya sa atin. So nagkaroon ngayon ng maling conclusion yung iba. They concluded therefore that because it is grace, it is by grace we are saved. Nagkaroon ngayon ng maling conclusion yung ibang tao. Kaya pag binasa mo sa unang verse, ang chapter 6, ang sabi ni Pablo, ganito, yung unang sabi niya, magpapatuloy ba tayo sa kasalanan para lalong dumami ang biyaya? Okay? Yan ang sabi niya sa verse 6, sa chapter 6, verse 1 pa lang. Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan para lalong dumami ang biyaya? Yan ang sabi niya. So in other words, parang gusto niyang sabihin, in layman terms, kung napatawad naman pala tayo, kung may biyaya naman pala, okay, edi magkasala na lang tayo ng magkasala kasi may biyaya naman. Amen? So nagkaroon ngayon ng maling conclusion ang tao. All the while, they thought, pwede akong gumawa ng kasalanan kasi may grace. Amen? Pwede akong gumawa ng kasalanan kasi patatawarin naman ako. Pero ang sagot ni Pablo, verse 2, eto, sabihin nyo nga, hindi maaari, sabi ni Paul. Sa English, by no means. Sa Tagalog, hinding-hindi. So, hindi ito tungkol dun sa forgiveness ng salvation eh. Okay? Ang tetelestai po, hindi siya tungkol lang dun sa forgiveness ng sin. Pero ang tetelestai po, it's about transformation. Sabi niya, transformation. This is about freedom from sin. Now, halukayin po natin yung Romans 6:6-7. Ready? Tingnan po natin kung anong ibig sabihin nung bawat phrases po na yan. Okay? Now, let's begin with verse 6. Basahin po natin sabay-sabay. Ang dati nating pagkatao ay ipinako na sa krus. Romans 6:6-7. Yan po yung unang phrase. Ano pong ibig sabihin nung dati nating pagkatao? Yan. Anong ibig sabihin yan, Pastora? You know, kapag sinabi ng Bible, next slide, old self. Sabihin nyo, old self. Ito yung dating ikaw. Okay? Ikaw na hiwalay sa Diyos. Ikaw na alipin ng kasalanan. Ikaw na walang kakayanan magbago sa sarili mo. When we talked about old self, yung dati nating pagkatao, yan yung dati nating pagkatao bago po natin makilala si Kristo. Amen. Kaya nung sinabi ni Paul sa Romans 6:6, ang dati nating pagkatao, yung old self natin ay ipinako sa krus. Amen? Now, what really happens now? Yung old self, ipinako sa krus. Ano nangyari? Ibig sabihin, nung tinanggap ko si Kristo, amen? Nung tinanggap ko ang Panginoon, hindi lang siya pumasok sa buhay ko. Look at me. Hindi lang siya pumasok sa buhay ko. Siya po ay nakipagkaisa sa akin. Amen? Ibig sabihin, nung namatay po siya sa krus, ako rin ay namatay. Say amen.
ako rin ay namatay sa kasalanan ko. Kaya nung siya po ay inilibing din ako yung dati kong pagkatao. Amen? Nung siya po ay nabuhay muli, binigyan din ako ni Lord ng bagong buhay. Naging isa kami. Nakuha niyo po ako? Nung namatay ako sa dati kong pagkatao, ipinako ako sa krus. I was crucified with Christ. I was buried with Christ. I was resurrected with Christ. Ako ay nakipagkaisa sa Kanya. Ikaw ay nakipagkaisa sa Diyos. Say amen. Naintindihan? Say amen. Yun po ang ibig sabihin ng ang old self ay mapako sa krus. Sino dito may kontrata sa trabaho? Amen? Diba? Tayo pag employed tayo may contract. Isipin mo, may kontrata ka dun sa amo mo, dun sa employer mo. Okay? Sabihin na natin, isang amo or master ng kasalanan, kunwari. Diba? Kung yung amo mo, meron kang kontrata doon, habang buhay, obligado kang sumunod doon sa amo na yan. Pero, kapag namatay ka, automatic po, natatapos ang contract. Tama? So, hindi ka na pwedeng utusan. Kasi wala na siyang legal na kapangyarihan sa'yo. Say amen. Ganon din ang nangyayari po sa atin kay Kristo. Look at me, church. Kung bounded po tayo ng kontrata, kung tayo po ay bounded nito at meron tayong amo, andiyan ka, automatic yan na kapag namatay ka, tapos na yung kontrata, wala na yung kapangyarihan sa'yo. Ang kasalanan natin ganon. The moment na yung old self mo ay pinako sa krus, namatay ka na, kaya wala nang claim ang kasalanan sa'yo. Look at me. Say amen. Say amen. Say amen. Kailangang mamatay ng old self para wala na siyang claim, para wala na siyang kapangyarihan sa atin. Nakukuha niyo po ako? Kung bakit nakipagkaisa tayo sa crucifixion ni Kristo. Bakit nakipagkaisa tayo doon sa pagkalibing niya at doon sa kanyang pagkabuhay muli. So hindi lang niya kinakansel yung kasalanan mo, nakipagkaisa ka doon. Yung old self mo ipinako sa krus. Kaya nung namatay ka, wala nang claim yung kasalanan sa'yo. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, ganito na talaga ako. Ganito talaga ugali ko. Hindi. Dapat patay na yan. Look at me. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, hindi ko kaya magbago. No, hindi. Hindi maaari. Sabi ni Paul, may bagong buhay ka na kay Kristo. Tanong niyo sa akin kung bakit. Kasi yung dating ikaw, yung old self mo, ipinako na. Ibig sabihin, yung kasalanan mo, wala na siyang kapangyarihan. At yung buhay na meron tayo ngayon, ay na kay Kristo na. Say amen. Yun po ang ibig sabihin. Okay? Na ang dating, balik mo nga doon, ang dati nating pagkatao ay ipinako na kasama niya. Amen? Say amen. Say amen. Now, anong sumunod? Ang dati nating pagkatao ay pinako na sa krus kasama niya. Ang sumunod ito. Upang ang katawang makasalanan ay mawalan ng kapangyarihan. Now, tingnan niyo po yung phrase. Katawang makasalanan. Sabihin niyo nga, katawang makasalanan. Sa English, body of sin. Next slide. Anong ibig sabihin yan? Anong ibig sabihin yan? Kapag sinabing katawang makasalanan, kapag sinabing body of sin, hindi lang po yan tungkol sa physical body. Kapag sinabi po ng Bible na body of sin, ito po ay tumutukoy sa buong sistema ng kasalanan sa buhay ng isang tao. Kasi ang kasalanan po, may pattern. Sabihin niyo pattern. Do you agree na ang kasalanan may pattern?
Ang kasalanan may habit. Sabihin niyo habit. Ang kasalanan may lifestyle. Kaya pag sinabing katawang makasalanan, body of sin, it's the whole system of sin in our lives. Okay? Pattern, habit, lifestyle, tapos pag paulit-ulit mo nang ginagawa yon kahit ayaw mo na. Yun ang tinatawag na body of sin. Nagiging sistema na lang. Ayaw ko nang gawin eh. Kaya lang sistema ng kasalanan eh. Pattern, habit, lifestyle. Paulit-ulit ko nang ginagawa kahit ayaw ko. Yan ang tinatawag na katawang makasalanan o body of sin. Anong ginawa ni Kristo? Diba sabi niya, upang ang katawang makasalanan ay mawalan ng kapangyarihan. Anong ginawa ni Kristo? Amen? Ang ginawa ni Kristo, yung old self, ipinako sa krus dahil ang layunin ni Jesus Christ, hindi lang patawarin tayo. Nakakuha mo? Ang layunin ni Jesus Christ, hindi lang patawarin ka, pero ang layunin niya is this, basagin ang kapangyarihan ng kasalanan sa buhay mo. Say amen. Amen. Say amen. Nakuha niyo po ba? Now, I want to make it clear. Kailangan po ito, importanteng clarification. Hindi po sinabi ng Bible na mawawalan ang kasalanan sa mundo. Hindi. Hindi rin sinabi na hindi ka na matutukso. Hindi rin sinabi na hindi ka na magkakamali. Walang sinabing ganun. But when we say, binasag na yung kapangyarihan ng kasalanan sa buhay mo, ibig sabihin, nawawalan ng kontrol ang kasalanan sa buhay mo. Ang ibig sabihin, mawawalan na siya ng kontrol. Kasi dati, kapag may tukso, do you agree? Walang laban. Pag may tukso, walang laban. Automatic, sumusunod ka eh. Diba? Parang may humihila sa'yo doon. Diba? Pag may kasalanan, amen? Say amen. Walang kontrol. Pero ngayon, dahil na kay Kristo tayo, hindi na tayo kontrolado. Look at me. Say amen. Tayo na tumanggap kay Kristo. Kaya magtataka po kayo kung hindi pa po kayo tumatanggap sa Panginoon. Totoo yun. Gusto mo magbago pero hindi mo kaya. That's true. You need Jesus Christ in your life. Kaya itong pinag-uusapan natin ngayon, ang laking benepisyo nito sa atin. Na pag tumanggap ka sa Panginoon, posible talaga ang magbago, pero you cannot change on your own. Amen? Ito po yung nangyayari kapag tumatanggap tayo kay Kristo. Grabe yung benefits na natatanggap natin kay Jesus Christ. Hindi ka lang sinave, binigyan ka ng kapangyarihan para maiwasan ang kasalanan. Sa amen. Dati may tukso eh. Sumusunod ka lang eh. Amen? Hinihila ka lang ng tukso. Sumusunod ka automatic. Pero ngayon dahil kay Kristo, hindi ka na controlled. Ano nangyayari? Dahil kay Kristo, may choice ka na. Amen? Dahil kay Kristo, may lakas kang tumanggi. Say amen. May kapangyarihan kang mag-say no. Say amen. Tama? Say amen. Tama po ako? Kaya kung hindi mo pa tinatanggap si Kristo, look at me, ng totoong-totoo sa buhay mo, you're missing the whole point of life. There are benefits of having Jesus as your Lord and Savior. Ang sin, mananatili ang kontrol sa buhay natin. Ang sin, mananatili ang kontrol niyan sa buhay mo. Not unless, look at me, mamatay ang sin na yan kasama si Kristo sa krus. Nakuha. Ngayon, pastora, matagal na akong Christian. Kaya lang parang may control pa rin yung kasalanan sa buhay ko. Is that happening? Nangyayari pa rin. Matagal na tayong Kristiyano, pero parang may stronghold pa din. May mga parte pa rin sa buhay natin na may hawak ang dyablo. Kasi the moment na tinanggap mo ang Panginoon, ang dyablo hindi titigil talaga. Para yung daga na susuot, sisira talaga at gagawa ng butas. Pag binigyan natin siya ng entry point, ayun na. Amen? And not
unless, again, kapag na kay Kristo ka na, wala nang hawak ang demonyo sa'yo. Wala nang hawak si Satanas. Kaya lang sila, may mga parte pa rin ng buhay natin na may control pa rin kasi pinayagan natin. Naintindihan ako? Not unless we repent. Not unless ihingi natin ng tawad yung parte na yun ng buhay natin. Not unless doon lang tayo totally magiging malaya. Kaya pansinin mo, pag may parte pa rin na mabigat, hindi tayo makaalagwa, may parte pa rin ng buhay na hindi talaga tayo makakilos ng maayos. Because why? May bigat may baggage. Not unless bitawan mo yan, not unless palayain mo yung sarili mo, you will never be free. Ang sin will have stronghold in our lives. Amen? Kaya ang tao na tumanggap kay Kristo, pag nagpapatuloy pa rin sa kasalanan, anong gagawin ng Diyos? God will deal with us as His child. Amen? Hindi po papayag ang Diyos, okay, na manatili tayo sa kasalanan natin. Maniwala ka sa akin. Ikaw, anak ka ng Diyos, ganun pa rin ang buhay. Hindi papayag ang Panginoon. He will make a way for you. Or, He will expose you. Minsan ganun kasakit. Say amen. Buruin mo, okay lang sana hindi Christian, gumagawa ng kasalanan, hindi naman nila alam na mali yung ginagawa nila paano tayo na nakakarinig ng salita ng Diyos? Paano tayo na matatagal na tayong Kristiyano? So pag gumagawa tayo ng kasalanan, deliberate yun. Sinasadya mo na. Do you agree? Masakit. Kaya ang gagawin ng Panginoon, hindi lang babasagin yung kapangyarihan, didisiplina. God will deal with us as His child. Ano gagawin ni Lord? Papaluin kita. Ganun. Palo. Hindi ka sumusunod sa akin, papaluin kita. Nakuha niyo po ako. So bago tayo mapalo, repent. Ito pong story ni Berwin and Lara. Sinabi ko na to last Sunday, diba? So, yung mag-asawang yan, never po nilang na-imagine that infidelity will enter their marriage. Okay? Sabi nung babae, di ko magagawa yan. Sabi nung lalaki, hindi ko kayang gawin yan. Ang nakakagulat po dyan, hindi po si lalaki ang nagloko. Sino? Si babae. Okay? Not because maraming pagkukulang si lalaki, hindi. Kaya lang subtle yung gawa ni Satanas. Tinanong si Lara during interview. Sabi nung nag-interview sa kanya, nung nangyayari yan, Lara, when that happened, you said both of you are going to church and both of you are serving in the church together with your kids, sabi sa kanya sa interview. Nung panahong yan, Lara, okay, wala ka bang nararamdamang guilt kahit konti? Both are going to church, both are serving. Sabi ni Lara, wala. Sabi ni Lara, wala akong guilt na naramdaman. Wala akong shame na naramdaman. Wala. Bakit? Si Lara, blinded. She was blinded all this time. And not until God made a way for her, ang ginawa ng Panginoon, in-expose. Kaya ang pinakamagandang, nung na-expose siya, ang pinakamagandang ginawa niya, listen to me church, nag-confess siya sa leader niya, nag-confess siya sa pastor niya, and then nag-confess siya kay Berwin. Ang haba nung chat niya, kinonfess niya kung ano nangyari, detalyado, paano nangyari, anong ginawa nila, anong nangyari, saan sila pumupunta, asa na yung status nila ngayon. Chat yun, mahaba. Amen? Nag-confess. Look, anong nagagawa ng confession, church? It removes the power of sin. Because anything you confess with your mouth, nawawalan ng kapangyarihan. Para mabasag mo yung kapangyarihan ng kasalanan, you need to confess. Sabihin niyo, confess.
You know what Lara said? Lara said, I did everything, sabi niya. Kasi pwede namang, sabi niya dun sa interview niya, pwede naman tapusin ko na lang, hindi ko na lang sabihin dun sa husband ko Diba? Pwede naman tapusin ko yung affair namin, huwag ko nang sabihin. Pwede naman huwag mo nang sabihin ginawa mo, basta itigil mo lang. Pwede yun. Diba? Pero sabi ni Lara, I did confess everything. Di ko lang basta tinapos yung wrong affair ko and then moved on without telling my husband. Sabi niya, but I confess it to him. Lahat sinabi ko, even places we went and everything we did. Grabe yun. Sabi ni Lara, alam ko masasaktan siya pero kailangan. Bakit? Iisa na sila. I need his help, sabi ni Lara. And both of us must fight for our marriage. Say amen. Kaya pagdaan po nila doon sa mga places na sinabi niya, nag-aaway silang mag-asawa. Dito nyo ba ginawa? Dito kayo pumunta. Dito kayo nagkape. Nag-aaway talaga sila. Biruin mo, yung lalaki nagra-run. Amen? Pero anong nangyari? Because they need to fight for their marriage. They will what? Pagdaan nila dun sa mga places na yan, they will pray and they will fight for their marriage. Say amen. Kaya iba, kung gusto nating mabasag yung kapangyarihan ng kasalanan, iba yung nagko-confess tayo. Say amen. When we say, wala nang kapangyarihan ang kasalanan sa buhay ko, ang ibig sabihin niyan, diyan, wala nang maganda sa paningin mo, kundi si Pam. Pag sinabi nating, wala nang kapangyarihan ng kasalanan sa buhay ko, James, wala nang maganda sa paningin mo, kundi si Cristel. Amen? Wala nang magandang bebot, pinaka-sexing bebot sa buhay ni Kuya Boyet, kundi si Ate Len. Ganon yun. Kahit ano pang sabihin mo, ang pinaka-pogi sa paningin ni Ate Len, si Kuya Boyet. Pagka sinabing wala ng kapangyarihan ng kasalanan. Amen? Say amen. Say amen. Parang electric fan. Sino nakaka-relate? Habang may kuryente ang electric fan, umiikot yan. Wala kang magagawa. Nakasaksak yan, tuloy-tuloy lang po yung iikot. Pero pag hinugot mo na yan dun sa saksakan, iikot pa siya ng konti. Pero wala na siyang power source. Ganon din ang kasalanan natin. Hindi man nawawala ang presensya ng kasalanan, pero nawawala ang kapangyarihan niyan sa'yo. Dati nakakabit ka tinanggal ka sa source. May movement pa konti, pero wala na siyang tunay na power. Amen? Kaya hindi natin pwedeng sabihin, di ko mapigilan. Hindi ko kayang itigil. Hindi pwede. Amen? Kasi pwede mo talagang tigilan dahil wala na yung control sa'yo dapat. Amen? Hindi man nawawala ang presensya ng kasalanan, pero nawawala ang kapangyarihan niya. Say amen. Say amen. Ano ulit yung verse? Ang dati nating pagkatao ay ipinako sa krus kasama niya. Next, upang ang katawang makasalanan ay mawalan ng kapangyarihan. And then, next, upang tayo ay hindi na maglingkod pa sa kasalanan. Diyan. Now, look at the word maglingkod. Sabi niyo maglingkod. Sa English, serve. It actually came from the Greek word doleo, na ang meaning ay slave. It came from the word doulos, na ang ibig sabihin ay slave. So when you see the word maglingkod, ang ibig niyang sabihin, slave. Ibig sabihin, maging alipin. Ibig niya sabihin, maglingkod bilang slave.
sumunod ng walang sariling kontrol. Yun ang ibig sabihin ni Pablo doon. Amen? Kaya hindi lang yan simpleng serve lang, lingkod, no. This is about slavery. Pagka-slave, walang sariling desisyon, walang freedom, sumusunod ka lang, automatic yan, kailangan. Ganon ang kasalanan noon sa buhay natin. Sin ang ating master, next slide. Pero tayo ang alipin. Yan ang slavery. E nung panahon po ng Roma, ang alipin, pag-aari. Ang alipin, property. Ang alipin, walang karapatan yan. Walang sariling karapatan yan. Wala siyang sariling choice. At ang buhay niya, nakadepende lang sa utos ng master. Kaya sabi ni Pablo, okay, yung dati niyong pagkatao, pinako na sa krus yan para mawala ng kapangyarihan yung kasalanan at para hindi na kayo maglingkod. Doleo sa kasalanan. Amen? Ibig sabihin, hindi na kasalanan ang amo mo. Hindi na kasalanan ang master mo. Dati slave ka sa kasalanan eh. Dati controlled ka. Dati bound ka. Pero ngayon, hindi ka na alipin. Ngayon, malaya na. Ngayon, may bagong master na si Kristo. Look at this picture. Isipan mo may alipin. Pinalaya na. Pero yung alipin na yun, araw-araw bumabalik pa rin dun sa dating amo. Tapos sinusunod pa rin yung utos niya. Tanong, malaya ba siya? Pinalaya na siya, di ba? So, malaya na siya, tama? Pero, namumuhay ba siyang malaya? Di ba hindi? Ganon din tayo. Next slide. Pinalaya na tayo ni Kristo, pero minsan, tayo mismo ang bumabalik sa kasalanan. Aray mo yan. Diba? Sa totoo lang, malaya na legally. Pero minsan, practically, hindi pa. Bakit? Ano yung sa akin kung bakit? Bakit malaya na pero hindi pa rin namumuhay ng malaya? Kasi nasanay. Sabihin mo, nasanay. Bakit? Bago tayo naligtas, sanay na tayo sa kasalanan. Bago tayo naligtas, sanay ang isip natin sa kasalanan. Sanay yung katawan natin. Sanay yung emosyon natin. Kaya, kahit naputol na yung kadena, di ba hinahanap pa rin ng katawan natin yung dati natin ginagawa. Parang yung preso. Di ba nakakulong na siya ng matagal? Isang araw, pinalaya, binuksan ng pintuan, pwede na siyang lumabas. Anong ginawa niya? Bumalik pa rin siya sa loob. Mupo doon, humiga doon. Nagstay pa din nun. Bakit? Nasanay na kasi siya doon. Ganon din tayo. Pinalaya na tayo, pero bumabalik tayo sa nakasanayan. Do you agree? Kapag bumabalik tayo sa kasalanan, hindi dahil wala tayong freedom. Tingin, real talk ulit. Pag bumabalik tayo sa kasalanan, hindi dahil walang ginawa si Kristo at hindi enough yung ginawa ni Kristo. Bumabalik tayo dahil pinipili natin. Bumabalik tayo dahil pinaniniwalaan natin yung kasinungalingan ng dyablo. Bumabalik tayo dahil hindi natin ginagamit yung kapangyarihan na meron na tayo. Hindi ka bumabalik dahil hindi ka malaya. Bumabalik ka dahil hindi mo ipinapamuhay yung kalayaan mo. Say amen. Ano sabi ng verse? Ang dati mong pagkatao ay pinako na sa krus kasama niya upang ang katawang makasalanan ay mawalan ng kapangyarihan. Amen? Upang tayo hindi na maglingkod sa kasalanan. Say amen. Okay, last. Let's all read. Ang namatay na ay napalaya na sa kasalanan. Anong ibig sabihin? Samahan ako ng banda. Ang kamatayan, it is separation from God. Ang kamatayan hindi lang physical lang, pero spiritual din yan. It is separation from the Lord. Dahil namatay ka kay Kristo, look at me, okay? Dahil namatay tayo kay Kristo,
Ano po nangyari? Naputol yung relasyon po natin sa kasalanan bilang master. Look at me. Anong ibig sabihin yan? Nung namatay yung kasalanan natin, meron tayo ngayong bagong master. Ang bagong master natin si Kristo. That's why our union with Christ gives us freedom from sin. At yan po yung pinaka-core. Look at me, church. Kapag ikaw ay naligtas at nakipagkaisa ka kay Kristo, we are now united with Jesus' crucifixion. We are now united with His death and with His resurrection. Tingin. Bakit? Namatay siya. Para, nung namatay siya, patay na rin yung kasalanan mo. Pero nung nabuhay siya, may bagong buhay ka na rin. Clarify ko lang. Hindi ibig sabihin, church, hindi ka na matutokso. Hindi ibig sabihin, church, hindi ka na magkakasala. Matutokso ka pa din. Magkakasala ka pa rin, pero hindi ka na controlled ng kasalanan. Pero may power ka ng tumanggi. Amen? Say amen. So mali yung paniniwala, pwede ako magkasala kasi may grace naman eh. Hindi. Mali yun. Dahil kung tunay kang na kay Kristo, patay na dapat yung kasalanan. At dapat malaya ka na sa kapangyarihan ng kasalanan sa buhay mo. Hindi lang binago ng Diyos ang status mo. Binago niya yung identity mo. Amen? Burin mo dati, talama ka sa sugal, binago ng Diyos yung identity mo. Diba? Dati inaabot ka ng gabi, nagsusugal ka, inuubos mo lahat ng pera mo. Binago ng Diyos yung identity mo. Dati mata pobre ka eh. Ang sakit mo magsalita sa kapwa mo. Pero binago ng Diyos yung identity mo. Ginawa ka mabait na amo. Dati nakagapos tayo sa bisyo. Pero binago ng Diyos yung identity mo. Hindi lang niya inalis yung guilt. Look at me. Binasag niya yung gapos. Binalaya niya tayo. That's why grace, look at this, doesn't give you license to sin. It gives you power to overcome sin. Say amen. Amen. Kaya nung pinalaya tayo ng Panginoon, the power of sin is broken. Say amen. The power of sin is broken in our lives. Bakit? Because tetelestai. Dahil tapos na. Dahil ganap na. Amen? Maybe some of you here today, paulit-ulit mong sinasabi sa sarili mo, hindi ako makaalis dito. Kaya sinasabi mo sa sarili mo, ganito na lang siguro talaga ako. Ito na yung buhay ko. Maybe yun ang sinasabi mo. But deep inside, you felt you are really tired. Pagod na ako. Nakakapagod yung cycle. Nakakapagod yung cycle ng kasalanan. Nakakapagod yung paulit-ulit na guilt. Nakakapagod yung lagi babaksak. Tapos tatayo ulit, babaksak ulit. Amen? Maybe today, ang pakiramdam mo parang pastora, wala ng pag-asa. Pero pakinggan mo, Romans 6:7. Sabi ng Diyos, ang dati mong pagkatao ay ipinako na sa krus kasama niya upang ang katawang makasalanan mo ay mawalan ng kapangyarihan at upang ikay hindi na maglingkod sa kasalanan dahil ang namatay na ay napalaya na sa kasalanan. Amen? Say amen. Ibig sabihin, hindi ka na alipin ng mundo. Ibig sabihin, hindi ka na alipin ng kasalanan. Ibig sabihin, wala nang kapangyarihan yung nakaraan sa'yo. Ibig sabihin, kahit anong failures mo, wala nang pakialam dyan. Kahit si Satanas, wala na siyang part sa buhay mo. Because the power of sin is broken. Jesus has won your freedom. Jesus has won our victory. Panalo na tayo eh.
Amen? Pero may simpleng pinapagawa si Lord sa atin. God is inviting you. Niimbitahan ka ng Panginoon. Lumabas sa kulungan. Niimbitahan ka ni Lord. Bitawan mo yung kadena. Ang invitation ng Panginoon, tanggapin mo yung kalayaan. Say amen. Sino gusto maging malaya ngayong umaga? Kung ikaw yon, tatayo po tayo. And again, as one, we will declare this song again in our lives. You cannot close your eyes. And let's all declare, Harabasikarabababa. Jesus has won it all for us.